Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Ajrumiyah, tinatalakay na natin yung i'rab. So doon sa i'rab, ang tinatalakay, yung dulo ng mga salita. Kasi kung kabuuan ng salita, kasaming umpisa, yun ay sa sarf, tinatalakay. Sarf o conjugation. Yung i'rab, hindi ko alam eksakto nung translation niya, pero ang may kinalaman lang sa kanya yung dulo. Kasi maaring mababago ang dulo, depende nga doon sa awamil na tinatawag. Kung ano ang papel ng isim na yon doon sa sentence. Kung ano yung papel ng isim na yon doon sa sentence. Halimbawa dito, review lang natin ha. Ja'a Zaidun, dumating si Zaid. Isa lang ang amil, kumbaga isa lang yung gumagawa dito ng verb na ja'a. Siya lang si Zaid. So ibig sabihin siya rin ang subject. Kaya ang Zaid ay nasa anyo nito na marfu, yung original na anyo nito na mayroong dammatan. Ja'a Zaidun. Hindi ja'a Zaidan, hindi ja'a Zaidin. Ja'a Zaidun. Yung original niya na anyo. Tandaan nyo ito. Ang original na anyo ng isim may dammatan, o kung meron mang alif lam, may damma sa dulo. Yun ang original na form. Ngayon, maaring magbabago. Maaring magiging dalawa yung amil. Dalawa yung tao na tinutukoy sa sentence. Dito na yun mangyayari sa kapag siya ay magiging fathatan o kasaratan. Ra'aytu Zaidan. Sa sentence na ito di ba, Ja'a Zaidun, dumating si Zaid. Ra'aytu Zaidan, nakita ko si Zaid. Dalawa ang tao rito. Yung nakakita, at this time ang nakakita, mutakallim, yung nagsasalita. Ako, kumbaga, ra'aytu, nakita ko. Ra'aytu. At sino yung pangalawang tao sa sentence na to? Si Zaid mismo. So yung nagsasalita, isang tao, si Zaid pangalawang tao. So dalawa na silang amil, dalawa na silang kumbaga sangkap o ingredient ng sentence. So ra'aytu Zaidan. At karagdagan pa, si Zaid talaga ang maf'ul dito. Siya yung nakita. Siya yung nakita. Kung halimbawa gagawin natin ito, babaguhin natin ito, di ba? Yung ra'aytu, gawin nating darabtu. Darabtu Zaidan. Sinuntok ko si Zaid. Zaidan pa rin kasi si Zaid ang tumanggap ng suntok. Si Zaid ang tumanggap ng pagkakakita, ra'aytu Zaidan, at si Zaid ang tumanggap ng suntok, darabtu Zaidan, kaya Zaidan. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Pangatlo, marartu bi Zaidin. So yung Zaid nagkaroon ng kasaratin. So dito, dalawa pa rin yung amil. Marartu, ibig sabihin dumaan ako. Ibig sabihin yung dumaan, isang amil, pangalawang amil si Zaid mismo. At siya rin yung tumatanggap ng bi na harfujar, at siya rin yung dinaanan, kumbaga. So ang naging dahilan dito, na pagkakaroon ng tanwin na kasaratain ng Zaid, ng Zaidun, originally Zaidun, di ba? Itong B. Itong B. Marartu bi Zaidin. Kasi sa mga salita, meron tinatawag na mga phrasal verb na merong marapat na harfujar para sa iba't ibang mga fi'il. May marapat. Kasi kung mapapalitan yung harfujar, mag-iiba yung kahulugan. Diba nga nabanggit ko na yung nakaraan, di ba? Ragiba fi at saka yung ragibaan. Ragiba fi, gusto niya, pero yung ragibaan, ayaw niya. So baligtad. So magkakaroon ng tama dapat na harfujar. So dito, tama yung
harfujar na bi para sa marartu. Tama. At dahil may bi, naging zaidin. So maaring magiging zaidun, maaring magiging zaidan, at maaring magiging zaidin. Ngayon, di ba naalala nyo sa tajwid na natalakay natin to? Yung bakit yung fathatan laging may alif. Kasi kapag pinutol mo yung Arabic na word, hindi na mababanggit o mababasa yung kanyang dulo na haraka. Ja'a Zaid. Ja'a Zaid. Pero naiintindihan natin na ito ay Zaidun talaga babasahin kasi siya lang naman mag-isa yung amil dito. At siya yung dumating. Siya yung subject. Siya yung gumagawa ng ja'a. Marartu bi Zaid. Ito, marartu bi Zaid. Alam natin na ito ay marartu bi Zaidin pa rin. Kasi yung salita nagsisimula sa bi. Kaya marartu bi Zaidin. Kahit putulin natin siya. Kasi di ba sa Arabic, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pero yun, ang dulo niya, Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Pero hindi na natin binabasa yung fatha, yung dulo. Ganun talaga sa Arabic. Ito yung purpose nung alif. Para ma-distinguish siya. Na siya nga ay maf'ul, siya yung tumatanggap ng action. Ra'aytu Zaida. Kapag hindi mo na binasa yung fathatan ng basa rito, Ra'aytu Zaida. Nakita ko si Zaid. Ngayon doon sa tajwid, di ba kapag ang dulo ng salita ay ha, o kaya ta'ul marbuta, na binabasa rin na ha, kailangan nyo talagang i-pronounce yung ha na tunog. Diba nga, wailul likulli humazatil lumazah. Yung ha, ihahabol nyo talaga. Para ma-distinguish siya na yung dulo niya ay ha, hindi a, hindi ito. Intindihan nyo? So, meron talagang sound ng ha doon. Ihahabol nyo siya kahit maliit lang na hangin. Para hindi siya magtutunog na a. At ito rin naman, anyway, ito ay mahaba rin. Madda ito kung tutuusin. Zaida. Zaida. Bawa, rasulan, rasula. So ito yung tatlo na anyo ng pagbabago ng salitang Zaid sa example natin. Ngayon doon sa karagdagan na paliwanag doon sa i'rab. So maaring ang i'rab magbabago ang kanyang dulo at magkakaroon ito ng kahulugan lafdan o takdiran. Lafdan ibig sabihin literal na mayroong nagbago. Dito lafdan mutaallik bitagiri aidan. Yani anna tagir yakunu ahyanan lafdan wa ahyanan takunu takdiran. Fa in kana al-harfu al-akhiru sahihan fattagiru lafdun o lafdiyun wa in kana mu'tallan fattagiru takdiriyun. So dito, merong dalawang uri ng isim na binanggit. Yung tinatawag na sahih at yung tinatawag na mu'tal. Yung sahih, ito yung regular na anyo ng isim. Regular na anyo ng isim. Yung mu'tal, ito naman yung irregular. Madadaanan pa natin yan, inshallah. So nga, halimbawa, bal naqulu, Ja'a Aliyun wa Isa. Aliyun madmum. Madmum, ibig sabihin may damma. Ayan, tandaan nyo rin yan. Madmum, may damma. Maftuh o mansub, ibig sabihin may fatha. At yung majrur, merong kasra. So dito, Ja'a Aliyun wa Isa. Ang Ali, ang salitang Ali,
ay madmum. Lian na akhirahu harfun sahi. Dahil ang dulo daw ng salitang Ali, yung pangalang Ali, harfun sahi. Ibig sabihin, normal siya na salita. Ali yun. Pero, ang Isa, gayro madmum. Ang salitang Isa, hindi siya binabasa isiyun o ano pa man. Isa talaga siya. Isa. Balsakinun. May tuturi siyang sakin na alif maksura na may sukun. Hindi siya kailangan na magkakaroon siya ng haraka. Wala siyang an-in-un, kumbaga. Isa. Ganun lang siya. Meron mang mauuna na harfujar sa kanya, hindi siya magiging isin. Isa pa rin siya. Nananatili siyang ganun. Lianna al-alifa harfu illatin. Dahil yung alif dito na, actually ito alif maksura, yung parang ya na walang tuldok, yan ay harfu illa, kumbaga harf na may dahilan na hindi siya nababago. Hindi yan magiging an-in-un. Ang Isa sa Quran, yung pangalan ni Isa, hindi yan an-in-un. Di ba natalakay na natin itong bakit Isa ang pangalan ni Isa alayhis salam sa Quran at hindi Yasua? Di ba sa Hebrew, Yasua ang pangalan ni Isa alayhis salam. So ginawa yon ni Allah, una para patunayan ng Quran na hindi kinopya sa Biblia. Kasi kung kinopya ang Quran sa Biblia, di sana ginaya din pati mga pangalan doon. Pero nga Isa ang itinawag kay Yasua. At meron nga pinanggalingan ng salitang Isa na ito. Isa ang pronunciation ng mga sinaunang Kristiyano na taga-Syria sa pangalang Yasua. So merong iba't ibang teorya, yung mga historian, sinasabi nila meron silang teorya yung phonosemantic matching. Yung mga pangalan na magkasintunog, dalawang pangalan na magkaiba, dalawang salita na magkaiba. So mayroong pangalan sa Arabic, mayroong magmumuslim, di ba? May magmumuslim. Pangalan niya Alan. Magtatanong yung bagong Muslim, ano kaya magandang pangalan ko pag magmuslim ako? Naisip mo naman Ali, kasi malapit dun sa Alan. So sinasabi nila, bakit naging Isa ang tawag ng mga sinaunang Kristiyano sa Syria kay Yasua? Kasi yung Isa, merong ain, merong sin, at merong alif maksura. Bagaman sa baligtad na format doon sa Yasua. Ang Yasua baligtad. Nasa dulo yung ain, pero yung Isa nasa unahan yung ain. Pero regardless, ang pangalang Isa ng mga ano bang tribo nila na yun, yung Safavitic na mga sinaunang Syrian, mga Kristiyano sila. Ang pangalang Isa, iniugnay na nila sa pangalan na Yasua. Kaya, nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually, merong mga Kristiyanong tawag talaga nila kay Isa alayhis salam ay Isa. Pero yung Bible na kumalat, Yasua talaga ang kanyang pangalan doon. Kahit yung Bible na Arabic, Yasua ang pangalan niya doon. Na unang dahilan doon, yung gustong ipakita ni Allah na ang Quran hindi kinopya sa Biblia. At ito nga rin, Isa talaga ang pangalan na nakikilala ng mga Arabo na pangalan ni Isa alayhis salam. Ngayon, di ba kanina may sample, di ba? Ja'a Zaidun. So nasa original siya na anyo kasi siya yung gumagawa eh. Kaya dito, Ja'a Aliyun wa Isa. Yung Aliyun pa rin kasi siya naman yung dumating eh. Yung Isa pa rin kasi siya rin yung dumating. Ngayon, baguhin natin. Sila na yung nakita. Yung katulad dito, di ba? Ano yung unang sample kanina? Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Tapos ngayon, Ra'aytu Zaidan. Ngayon, i-apply natin yung Ra'aytu doon sa Aliyun wa Isa. Ngayon, yung Ali, since sahih siya, sahih,
regular siya na format ng verb, ng isim, pwedeng magbabago yung dulo niya. Kaya nga dito, ra'aytu aliyan. Nakita ko si Ali. Pero yung isa hindi nagbago, ganun pa rin siya. Isa pa rin. Isa pa rin siya. Yung Ali lang ang nagbago, pero yung isa hindi nagbago. Ra'aytu aliyan wa isa. Katulad kanina, ra'aytu Zaidan. Aliyan, tagayyara wa kana min kibali, wa kana min qabli marfu'an, wal ana huwa mansubun. So nagbago daw ang Ali. Kanina siya ay marfu. Ano yung marfu? Ano yung dulo ng marfu? Dammatan o damma. Pero siya ngayon ay naging mansub. Ano yung mansub? Ano yung dulo? Kapag mansub, fatha o fathatan. Yan, tandaan yan. Lagi na natin mababanggit yan from now on. Marfu, damma. Mansub, fatha. Majrur, kasra. Kumbaga yun yung tawag sa kanila. Yun na yung adjective para sa kanila. So dito, ang Ali nagbago kasi siya ay sahih. Ang isa hindi kasi siya ay mu'tal. Siya ay irregular na isim. Yan talaga siya. Hindi na nagbabago yung kanyang spelling. Hindi na nagbabago yung kanyang spelling. So yung Ali yun, naging aliyan, lian na akhirahu harfun sahi. Dahil ang dulo ng salitang Ali ay harfun sahi, yung ya, na pwedeng maging yayiyu, o kaya yun nga, sa Ali, yan yun. Doon siya. Pero yung isa, lam yatagayyar, lian na akhirahu harfu illa. Dahil ang dulo nga nito ay harfu illa, hindi nagbabago. Ngayon, pangatlong sample, di ba kanina, marartu, ano yan karugtong marartu? Bizaydin. Ngayon, gamitin natin uli yung Ali at Isa sa parehong sentence. Marartu bi aliyin wa Isa. Yung Ali nagbago, naging in na siya. Pero yung Isa ganun pa rin. Tigas ng ulo. Tigas ulo ng Isa. Yun pa rin siya, hindi siya naapektuhan nung anong meron dito kaya nagiging aliyin. Harfujar, yung B. Pero hindi naapektuhan yung Isa. Ganun pa rin siya. Ganun pa rin siya. So dito, technically, dapat maapektuhan to, di ba? Yung sinasabi ko, yung ataf. Kaya nga sa Quran, di ba nabanggit ko na ito? Bismillahirrahmanirrahim. Lahat ng Bismillahirrahmanirrahimi. Bismillahi arrahmani arrahimi. Lahat ng tatlong salita na yun, naging I ang dulo nila dahil sa nag-iisang B sa umpisa. Isang B sa umpisa, pero yung tatlong pagkatapos niya, lahat naging kasra yung dulo. Ganito rin dito. Pero nga, hindi naapektuhan yung Isa dahil sa ito nga ay mu'tal. Yun nga, aliyin tagayyara ilal khafdi. Ang Ali ay nagbago sa pagiging majrur o pagiging khafd dahil sa harfujar. Wa Isa lam yatagayyar idan. Pero ang Isa hindi nagbago. Aliyun idan, aliyun mu'rab. So ito na nga, ang Ali ay mu'rab, pwedeng mababago yung kanyang dulo. Li'annahu tagayyara akhiruhu biikhtilafil awamil. Dahil nagbabago ang dulo ng Ali, depende sa awamil. Depende sa kung sino-sino yung mga tao na nandun sa sentence. Kung isa lang siya, aliyun. Kung dalawa sila, yung gumagawa at ginagawan, at siya yung ginagawan, aliyan. Pero kung merong harfujar, aliyin. Pero yung Isa, mu'rab. Yung nga, ang Isa, mu'rabun din, li'annahu yatagayyaru akhiruhu takdiran. Ito na yung sinasabi kanina. So, maaring lafdiyan, nakikita natin, literal na mayroong pagbabago. Aliyun, aliyan, aliyin. Takdir, ay lafdi, naririnig natin na may nagbago. Pero yung Isa, mu'rab pa rin, oo, pero hindi siya nagbago kasi takdir, implied, o kaya connotated lamang yung pagbabago niya.
na alam natin na siya yung tumanggap ng verb. Siya yung nakita, di ba? Ra'aytu Isa, siya yung dinaanan, ra'aytu bi Isa, pero hindi siya nagbago kasi implied na yung kanyang kahulugan. Walihada qala al-muallifu lafdan o takdiran. Dahil dito ay sinabi ng author na ang i'rab ay mangyayari sa mga isim ng lafz. Kumbaga naririnig natin o literal na magbabagong dulo o takdir na hindi magbabago yung dulo pero alam natin na siya yung gumagawa o siya yung ginagawan. At panghuli ngayon inshallah, idan al-i'rabu tagyiru awakir al-kalim. Kaya ang i'rab ito yung pagbabago sa dulo ng mga salita. Fakharaja biqawlihi tagyir, at nababanggit nga rito sa kahulugan ng i'rab yung pagbabago, ma la yatagayyaru akhiruhu. Hindi makakasama, hindi mapapabilang sa i'rab ang anumang salita na hindi nagbabago ang dulo nito. Takdiran man o lafdiyan. Yung isa hindi nagbago, di ba? Pero takdiran, alam natin na nagbago siya. Wala li'illatin, lakin libinain. At ang kabaliktaran nga ng mu'rab, ito ng mabni. I'rab, yung pagbabago ng dulo, at yung bina, yung hindi pagbabago ng dulo. Yan nga, kharaja bihi awailuha wa awsatiha, awasatuha. So nga, hindi nakasama sa i'rab ang unahan at gitna ng mga salita. Fala mabhata fihi fi ilmin nahu. Hindi ito nabibilang sa ilmun nahu, yung pagbabago ng umpisang letter at gitnang letter. Ang pinapakinggan lang o pinag-aaralan lang sa nahu o sa i'rab yung dulo. Bal yubhathu fi ilmi sarf. Pero pinag-aaralan yung pagbabago ng umpisa at dulo sa sarf. Yung nga sa mga fi'il, di ba? Kataba, yaktubu. Nagsulat siya, kataba, yaktubu, nagsusulat siya. Yung kataba, nagbago yung umpisa, nalagdagan siya ng ya. Kaya yun ay sarf at hindi siya nahu. Yun ay sarf at hindi siya nahu. Pero dito, primarily, natalakay na natin ang nagbago sa i'rab, isim. Naging an, naging in, at naging un. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito bukas, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.